What's up, schoolmates? Muli nyo kaming samahan para talakayin ang youth life experience ng ating mga kasamang kabataan na mga breadwinners. Nakapupulutan nyo for sure ng aral. Together with our guests, pag-usapan naman natin yung mga topics na hindi masyadong napag-uusapan and let us all open our minds kung ano nga ba yung mga may babahagi nilang opinion about this. Yes, and so, what are we waiting for? I-introduce na rin natin yung mga guests natin for today. Mark, Racy, and Jeremy. Kakaiba yung spelling, no? Jeremy. Kinakabahan sila, guys. Palagpakan naman natin. Okay, guys. So, syempre, no, kanina nung nalaman namin breadwinners kayo, yung actual na unang tanong ni James, Yes. ay panganay daw ba kayong lahat? Ako po panganay. Panganay? Middle child, pangatlo. Middle child. Nagbilang. So, lima kami. Lima sila. Lima sila. Middle child, pangatlo din, 5 kami. Puro Oh my lalaki. God. Same. Sure ba kayo? Baka magkapatid kayo. Okay, so, syempre, no, when we talk about breadwinners, kamusta ba ang buhay ngayon ng mga breadwinners? Do you think medyo mas magaan, mas napahirap with this economy? Para sa akin, as of these days, medyo mas mahirap compare noon. Kasi noon, napakasimple ng buhay. I mean, I started to be a breadwinner kasi 10 years ago. Yeah. So, 10 years na akong solo breadwinner to be specific. That time... Pangatlo. Yes. Pero, pangatlo ka, pero nag-iisa kang breadwinner. Yeah. No? Yes. Iba yun din, So, no? for 10 years. Before kasi, may mga katuwang pa. So, tulungan. Oo. And then, 2014, doon na nag-start personal choice. Inako ko na. So, compare that time sa ngayon, madali yung buhay noon. Kasi napakasimple ng buhay. May certain amount ka, sasapat yan. Ngayon kasi, sorry to say, pero napakababa na value ng pera. Totoo. Oh, okay. Gets naman kasi di ba, inflation, syempre every year, di ba? Pero guys, just an off-topic muna. No? Ano nag-push sa inyo na kayo yung magtrabaho? Kasi the mix-up of these guests, hindi lahat sila panganay. So mamaya kita tatanong Racy. Kasi panganay siya, medyo ihuli natin siya. Parang given daw kasi yun, di ba? Pag panganay ka breadwinner. But for you guys na hindi, like ano yung reason bakit kayo nag-push na magtrabaho at nag-step up, di ba? Sa mga pamilya. Simula naman. Jeremy? Yeah. Yes, Jeremy. So, for me naman, dahil lang siya sa nahihiya na ako since may panganay, may pangalawa. Then, yung dad ko namatay ng maaga, which is 13 years old kami. Then, may twin siya, which is non-identical. Ayun yung nagsusupport sa panganay saka sa pangalawa. Then, ako nahihiya na ako. So, I started working. So, grade 7, nag-start ako mag-work. Ano edad yun, yung grade 7? 13, 14, that age. So, nag-start ako, which is mahirap na trabaho since sa ganong edad, naghihila ako ng banyera, which is Batilio sa Nabotas. 13 hanggang grade 10. Grabe, ang strong. 11. So, medyo mahirap pero kinaya naman. Pero, choice ko lang siya. Kaya naman i-support ng other families like since maayos naman yung trabaho nila, seaman, then may mga lawyer na tito. So, nahihiya lang talaga ako. And lumaki kasi akong independent. Hindi ako nakasama sa kanila. Like, dalawa yung house, sa mother side and sa father side. Pag nandun sila sa mother side, pupunta ako dun sa father side. Bakit? Bakit? Gusto ko yung... Bakit? Gusto ko yung tahimik yung environment ko eh. Since madami kami. Sarili mong galaw. ganun. Magulo. Di ka makapagpahinga maayos. Since ang work is midnight, like 7 hanggang 3 a.m. natatapos minsan 1. Then may pasok ako ng umaga 6. Hirap. Na hanggang ngayon ay dala niya pa rin. Kasi sabi mo kanina, Jeremy, wala ka pang tulog. Hindi. Now naman natulog I'm na working siya. sa call center na. So, Okay. basically, it's your choice to be Choice independent. lang naman. Okay. Hindi naman ako anong inubliga. ginagawa ng other siblings mo? Unfortunately, hindi nila inayos yung pag-aaral nila, which is choice nila yon. So, wala naman akong masasabi doon. So, now, since nag-move out na ako last, like 2 years, magto 2 years na since may partner na ako and may family na akong sarili. Ang sinusupport ko na lang is yung bunso kong kapatid. Which is, kukunin namin siya pagdating nitong school year, pag-aaralin namin siya.
Wait, parang ang strong mo kasi, di ba may bago kang family, tapos kukunin mo pa yung bunso mong kapatid. Hindi ba yun parang, Medyo, gumawa ka na nga ng sarili mong family, parang Yes. carry mo pa yung isa mo pang brother. Is it by your Brother, choice is it or brother? para, Brother. brother. Kasi 5 kami, puro lalaki. so you take an initiative para makatulong sa kapatid mo? Yes. Kasi Wow. bata pa din siya eh. iba-iba talaga mga Pasabog, breadwinner ngayon. grabe. Lakas tibay. Ganun. 13 years old pa lang siya ngayon, which is ang gap namin is 10 years. So, since nung baby siya, Gulat talaga ako, guys. ako po yung nag-aalaga talaga sa kanya. So, hindi ko rin siya kayang iwan. Aww. Paano mo na-handle yon yung life na ganun? Since ikaw, binubuhay mo yung sarili mong pamilya, tapos nag-handle ka pa ng isa pa mong kapatid. finances Paano? pala? Oo, yung finances. Ganun. Paano mo ano nababalance? Yung dyan sa question na yan, thankful lang ako sa wife ko kasi siya yung nag-ayos talaga ng budget. So, pinag-uusapan namin like, if okay lang ba sa akin na yung kapatid ko, pag-aralin na natin, which is nag-agree naman siya since kaya naman na ng finances namin. Since pareho kami may work, then nasusustain naman for now. Sana tuloy-tuloy, continuous. Tsaka malaking part din nung sa mga breadwinners. Kahit sila yung tumataguyod, okay din na may support system ka na, kaya hindi Yes. family, di ba? Na parang pwedeng friends or Ito. pwedeng yun partner mo. Kasi parang hirap na ikaw lang din mag-isa. What a breadwinner is. But essentially, parang ikaw yung bread and butter. Provides Yes, the bread totoo. and butter for the family. So, ikaw yung mas financially stable. Ikaw yung parang may kinikita, essentially. Totoo. And sana, hindi ma-disregard yung efforts niya sa brother niya. Kasi di ba Yeah. yung other sibling niya is di nag-push through para makagraduate. Pero sana yung brother mo ngayon, i-push through niya kasi sinusupport mo siya para makapag-aral. correct. Yeah. I think alam niya naman yun kasi close talaga kami as in. Ah. Minsan pag mag-out ako sa papasok kami ng work, kasama yung wife ko, hahalik pa yun sa akin, mag-I love you. Ganun din pag uwi ko. Kaya sobrang Para siyang dad figure. Father sobrang figure sa lapit kanila. talaga ng namin, bond namin magkapatid. Sa inyo ba, Racy and Mark? Ano ang setup sa inyo? Paano kayo naging breadwinner bigla? Ikaw muna, Racy. Ako po is, As a panganay. as a panganay. Kasi, bata pa lang kami, wala na kaming magulang. Oh. 1-year-old pa lang po is iniwan na kami ni mama at papa. Tapos, ang masakit po doon, may PWD akong kapatid. 4 months old yung kapatid ko noong time na yon. Iniwan kami ni mama at papa. So, ang nangyari po noon is, nandun pa lang kami sa poder ng papa ko nung time na yon. Yung lola at lolo ko po ang kumuha po sa amin doon sa city po, and then sila po ang pumunta po sa, kumbaga pinalaki po kami sa province. So, kaya Saan ang province mo, Racy? Cagayan Valley po. Cagayan. Tapos, ang nangyari po doon is talagang walang connection yung mama at papa ko. Simula bata. Wala pong sustentong binibigay. So, simula 5 years old, doon ako namulat na parang hindi tama yung ganito, na parang ganito lang ako. Kasi po, yung lola at lolo ko, kahit sabihin mong malakas po yun, is senior na po kasi sila. Correct. Kumbaga, kung hindi ka po gagalaw, wala pong mangyayari, wala ka pong makakain, wala ka pong kape. Meron pa yung dumating nung time na yun na ubos po talaga, ultimo bigas, ultimo kape. So sabi ko nun, ano kayong pwede kong gawin? Ano kayong pwede kong gawin para po matulungan yung lola at lolo ko? So ang ginagawa ko po nung time na yun, bata pa lang po ako, nakikisakan na po ako. Kahit bigyan lang po ako ng 50 pesos, 100, okay na po sa akin. Tapos nung time po na nag-aaral pa po ako, minsan nga po may mga classmate po ako noon, 5 a.m. po nandun na po ako sa ilog naglalaba. Tapos pag naglaba po ako, bibigyan po ako 150. Tapos pagkatapos po ng 6 a.m. mga classmate ko po nagsisipasok na. Tapos sasabihin, Racy, ba't naglalaba ka dyan? Hindi ka pumasok agad. Tapos magugulat po yung teacher on the spot po. On that time lang po ako pumapasok. 7 a.m. nandun na po ako.
Tapos, tapos sasabihin po ng mga classmate ko, ma'am, nakita ko po yan si Racey naglalaba po sa ganun. So, ang ginagawa ko po yan, yung mga sideline na yun, para lang po may ma-provide ako sa lola at lolo ko po. Grabe ang bigat ng situation mo, Racey. Kasi kung kay Jeremy kanina, May support system pa siya. may support eh. system Oo. siya and by choice yung pagiging breadwinner niya. Ikaw naman, By- at the young by age, force. By force. Kasi By force yun nangyari. Tatagpo talaga iniwan ka ng ng loob. family ninyo, tapos you take an initiative para mataguyod yung mga kapatid. Ilang kapatid meron ka? Ang meron, 4 kami, tas iba-iba po yung mama at yung tatay po. Okay. Tas ang worst po kasi doon, habang lumalaki po ako, hindi ko po alam yung figure out ng pagmamahal ng nanay at tatay. Lalo pag once na pagod ka na po, yung parang gusto mong sabihin na, ma, pa, pagod na ako. Walang ganun po eh. Wala Pero kasi kung- din sasalo din Yes sa'yo. po, walang sasal. Oo. So, ang ginagawa ko po lagi is yung lola at lolo ko po, talagang sandalan ko, tsaka yung PWD ko kong kapatid po. Yes. Kasi Ayun yung yung hard PWD part ko kong kapatid is 24 years old. Oo. Tapos last year lang po nangyari yun na nakumatos siya. 5 days po nakoma siya. Tapos nung time na yun, hindi ko alam yung gagawin ko. Kaya sabi ko nun, breadwinner po ako eh. Tapos ako lang po yung pinagkukuhanan. Tapos namang problema yung lola at lolo ko kung saan kukuha ng finances. Sabi ko, isugod nyo na sa hospital. Sabi ko, gagawan ko ng paraan. Kasi ayaw ko pong mawala yung kapatid ko. Yeah. As in, siya Kasi po kayo yung... na lang yung magkasama. Yes po, siya po yung kasama ko sa hirap at ginhawa nung time na kahit wala kaming magulang. Tinitignan ko lang po siya, nagbibigay na po siya ng lakas sa akin. Iba rin yung pinanghuhugutan ng isang person na maaga kang namulat na kailangan mo yun gawin. Kasi, imagine natin, 5 syempre, years old. Racy, 5 years old. Ano ba ginagawa ng 5 years old during Lalaro our pa lang time? yun. Lalaro pa lang yun, di ba? Never ko naranasan po yun na yung mga kabataan na naglalaro, ganyan. Wala po akong maalala ng experience na nakikipaglaro sa mga kabataan ko dati. Kasi puro sideline yun nasa utak ko. Puro pera na lang po para po makatulong po talaga ako sa lola at lolo. Yung pastime ni Racy, mag-isip ng side hustle niya. Kung paano siya kikita. Mayroon bang may sideline ba mataguyod dyan? ang kanyang pamilya. Oo, Grabe, diba? ang hirap. Kudos to you. Grabe. Kasi mapakinggan mo pa lang yung kwento mo, di ba? Na sobrang bigat na what if may experience mo pa siya. Kudos sa'yo na nataguyod mo yung pamilya mo ng ganun. Grabe. Actually, ngayon guys, may mga set of questions actually kami na dapat itanong. At dahil nasimulan na rin namin na ipakwento Mabigat. sila. Sige, go Mark, ikaw na. Mamaya namin itatanong, ikwento nyo muna lahat. Ituloy na natin. Ituloy nyo muna. Go Mark, ikaw. So yun, sa akin naman, nag-start ako magtrabaho when I was 17. 17. So bali, 5, 13, 17. 17 naman ako. So, kasi nakatapos, pinag-aaral ako ng magulang ko. Supposedly, nakaplan dapat yung buhay ko. Plano ng daddy ko, gusto niyang maging, sa family kasi, mga nasa militar. Okay. So, service to the Filipino people, gano'n. So, nakaplan. And fortunately, magte-take dapat ako ng PMA exam. I was 15 that time, bawal pala. So, sabi ng tatay ko, hindi, mag-aral ka ng 2-year course. After mo gumraduate ng 2-year course, saka ka mag-take ng exam. Okay. And sure, makakapasok ka na kasi yung qualification okay na. Unfortunately, graduate ako ng March, namatay yung daddy ko ng January. So pagkamatay niya, doon nagbago lahat. Kasi that night, nangyari niya sa bahay, nagkaroon siya ng, he was 43 years old. So nagkaroon Bata siya ng, pa. Yes. Oo. 43 years old, suddenly, yun pala yung heart attack. Okay. So lahat ng signs and symptoms, nababanggit niya na that time, medyo gabi, nag-start yun 7 o'clock p.m. Bumagsak siya 10 o'clock p.m. The question is, bakit hindi namin tinakbo sa ospital? Kasi inalok siya ng mommy ko, Daddy, daling ka na namin sa ospital. Kaso, ang sabi ng tatay ko, wala tayong pera. May papahinga to. And then, that night, narinig ko na lang yung boses ng nanay ko, Daddy, sumigaw siya, Daddy, pagpunta ko ng kwarto nila, nakita ko yung tatay ko, bumagsak na. Doon nag-change yung buhay ko. Kasi pagkabagsak niya, hindi mo alam kung paano mag-CPR. Anong alam na isang 17 years old? Wala kang exposure. Tapos, parang nag-freeze yung mundo ko. Nakikita ko naghihingal yung tatay ko. Yung nanay ko naiyak, sinusubukan ganyanin. Yung kapatid ko naiyak.
parang biglang nag-step up yung adrenaline rush na, hindi, kailangan mo mag-isip, kailangan mo gawin. That time, doon na nag-start yung responsibility. Na, hindi pwedeng ganito. Kahit yung ate ko, ate, takbo ka ng barangay, humingi ka ng tulong. Ma, isampa mo sa akin si daddy. Sobrang laki ng tatay ko. Para mailabas na natin, pagdating ng tricycle, may dadala natin sa ospital. So, yung responsibility kasi wala nag-i-step up. Nagkusa siya bigla sa akin. And then pagka-graduate ko nga, nakita ko na kasi paano kami, paano yung income, ganun. Hindi alam na nanay ko, nag-a-apply na ako ng trabaho. Mamamasaya ako nun, meron naman ako mga nasasave. Kasi bata pa lang ako, tinuruan ako ng nanay ko, hindi. Sa baon mo, mag-save ka ng kahit konti. Yun ang importante. Actually, binuksan niya ako. Bata pa ako, 8 years old, meron na akong bank account. Binuksan ako ng nanay ko, doon ako unti-unti nakaka-save. So, meron akong konting pera, naglibot lang ako ng mall, yung mga sales representative. Ma'am, pwede magtanong, paano kayo makapasok sa ganyan? So, doon ko nalaman, meron palang backdoor ang isang mall kung saan pwede ka mag-apply. Umuwi ako sa amin, the next day, doon nag-change yung journey ko. Binalita ko na lang sa nanay ko, may trabaho na ako. So, pag-graduate ko ng March, by June, hanap ako ng trabaho. Ang aga, pero that was like different from your life plan. Kasi Biglang PMA tapos biglang kailangan mag-work ka na. Actually, kino-convince pa rin ako ng mga uncles ko, hindi, pangarap yun ng tatay mo sa'yo, kailangan mong gawin. Pero in my own opinion, iba na yung sitwasyon na in just a snap of a finger, magbabago lahat. Kasi, pag pumasok ng PMA, hindi ka pwedeng lumabas, I think for 1 year or 2 years. No communication at all, no mobile phone, hindi ka pwedeng dalawin. Sa sitwasyon namin, hindi na pwede yun. 4 yung kapatid kong babae, nanay ko babae, paano sila? So yung security, tumakbo lahat sa isip mo. Instant lahat na parang naging matured yung utak ko. So at that time, na nagtatrabaho sa mall, okay pa kasi yung nanay ko wala mang regular na trabaho, pero nagsisales siya sa bahay-bahay. Nangangatok. Minsan pag day off ko, magpapadrive siya sa akin ng motor, hatid mo ako sa area na to. Nanganganok siya, magsisales ng kung anong products. Minsan makikita mong pinagtatabuyan siya. Kasi she's a stranger. Siyempre yung mga ganong work, iba rin ang Ikaw, reception. bilang anak, Correct. Nakakadurog ng puso. And then, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Palipat-lipat ako ng trabaho sa sales, sa mga malls, iba't ibang mga malls. And then merong isang customer, hindi ko siya kaibigan, stranger, sabihin natin stranger. Sabi niya, habang buhay ka na lang ba dyan? Masakit. Grabe Kasi- yung tanong na yun. Nagbebenta ka lang, tinanong ka nun. Without knowing his Wait lang. background. Yes. Gulat ka doon. Kasi regular customer namin siya, nakikita niya, naghahawak ako ng polisher. Kasi although bagger ako, pero yung trabaho mo is all around. All That's something around. new. Hindi ko alam yun. Ganito sa Pilipinas. Hanggat may bibigay sa'yo at tatanggapin mo, part na yun ng trabaho mo. Kahit hindi part ng initial job description mo. Yung question na, habang buhay ka na lang ba dyan? Imagine 240 pesos per day, yung sahod ko nun. Ay, fact check. Tama ba yung ganong 100 minimum wage? pesos, that was 2005. Ang Medyo pamasahe- malaki na yun. 240. Yes. Nung time ng 2005. Yes. May bagay niya, 245. And then mag-i-increase ka 5 pesos or 10 pesos. Kasi may difference ng provincial rate Yes, and at saka Manila rate. So I was working in a province sa Cavite. Coming into it, na tinanong ako habang buhay ka na labang ganyan. And then, hanggang nagkakwentuhan, sinabi niya, parang may pangarap pala yung tao. Alam mo, pinangarap ko makapagpaaral ng hindi ko kamag-anak, hindi ko kilala. It's just a dream, sabi ng taong yan. And then, kung inoferan ako, So, lumipat ka sa kanila. Lumipat ka under that customer. bali hindi. In-encourage Struggle niya. pa yon. In-encourage niya lang ako. Kung gusto ko mag-aral, willing siyang pag-aralin ako. Wow! Pwede pa lang ako ng scholarship. Sino po yan? So, yun yung nangyari. Struggle sa akin yun. Kasi, ang inisip ko, pag tumigil ako magtrabaho,
kahit maliit yung sweldo, wala na akong may Right, share right. sa bahay. Actually, yeah. Oo. Di ka pwedeng mag-regress din in terms of the work that you do. Yes. Kailangan lumalaki yung kita. Kasi lumalaki din yung pangailangan sa bahay Pang-araw-araw. ninyo. Tsaka ang dami rin ng tao sa bahay. When you talked about how you started or paano kayo nagsimulang magtrabaho sa edad na 5, 13, 17, ano sa tingin nyo naging epekto nun sa inyo? Kung paano kayo mag-isip, and siguro sa emosyon, kasi di ba iba ang pag-develop ng isang bata eh. Oo. Sa inyo ba, bumilis ba? Parang nahirapan ba kayo? Or may mga naisip ba kayo na, sana hindi ganito yung life ko. Yeah. Di ba? Yung mga ganun. Ikaw, Jeremy. Sa akin, kasi that time, since hindi nga nagseryoso mag-aral yung Mga panganay, kapatid mo, saka yung pangalawa, oo. which is sila dapat yung nag-step up. Totoo. So, ang inaasahan ng mother ko noon and ng mga family ko, like mga lola, is ako. Then, ang lagi nilang sinasabi sa akin is, ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya nyo. Which is sobrang bigat at that time. Pressure! Sobra. Then, syempre, nag-aaral ka. Although, that time naman, hindi ko naiisip na napapagod ako sa trabaho kasi nandun yung mga kaibigan ko eh. Oo. Kumbaga Iba rin. may At least may support emotional system support ako siya. eh. Yeah. Kumbaga wala man sa pamilya, nandun naman sa mga kaibigan ko. Right. So, dumating lang talaga yung time which is nung nag-senior high school ako, grade 11, dun na ako parang pumutok dun sa parang boiling point na sobrang pressure na ako sa pamilya namin na Grade sa- 11? Grade 11. Ang aga nun na. Ang aga sa akin ganun realizations inaasa lahat. din. Then, ang naging cause nun is nagbulakbol din ako. May part naman na pinagsisisihan ko, may part na hindi. Kasi I think kung hindi nangyari sa akin yun, hindi ko marirealize yung mga mali ko din. Right. Kung ano yung nagawa kong tama. And wala ako sa point ng buhay ko ngayon kung hindi ko siya napagdaanan. So, Would you say na parang pareho pa rin yung way na lumaki ka like other non-breadwinners? Sa tingin mo, dun sa ganong phase na na-experience mo yung rebel, di ba? Tawag doon. Na parang na-experience mo rin na maging teenager yon. na-experience ko pa rin naman siya kahit nag-work ako. Kasi dun nga, dahil sa mga kaibigan ko, masaya ako. Right. Hindi nila pinapapil sa akin na Pressured ka at pagod ako, kailangan pressured. mo. Oo. Kasi nandun sila lagi para sa akin eh. Yeah. Sila yung support system ko talaga that time. So, Medyo sinwerte din si Jeremy. Dun. Actually, ikaw ba, Racy, dun sa panahon na yon, parang nung lumalaki ka, ano yung naging epekto sa'yo na naging breadwinner ka? Ano po, tawag na dito. Si Lola at Lolo po kasi, yung mga anak niya po is hindi ganun ka. Parang hindi siya swerte sa Oo, anak. sa So, anak. ang nangyari po is parang ginawa niya kami talagang totoong anak. Yung ako po, tas yung kapatid ko. So, Okay. may nangyari kasi parehas po kami ng sitwasyon ni Kuya Jeremy. Ano po na kasi noong time na yun, bali, isahan po kami ng higaan. Simula bata po kami noon. Magkakahiga po kami nila Lola at Lolo, tas yung PWD kong kapatid noong time na yun. Yung time na yun po kasi sobrang bigat na nararamdaman ng lola ko po. Hindi niya sinasabi sa amin. No. So one time mga 2 a.m., wala siya sa tabi ko. Tapos biglang nag-trigger yung lolo ko. Nasaan yung lola mo? Apo, gumanon siya. So ako po, talagang hinalungkog ko po lahat ng dun sa bahay. Wala po talaga. Sabi ko, saan pwedeng pumunta yun, Lo? Madaling araw na, ganyan-ganyan. Biglang nagulat na lang po kami. Nandun po siya sa anuhan ng babuyan. Naka-dalumpasay na po siya. Tapos, ang masakit po nun, 3 oras po bago po yung hospital. So sa akin nun, sabi ko, Lo, wala na po si Lola, ganyan-ganyan. So tumakbo po ako dun sa kapitbahay, yung may sasakyan na kapatid ni Lolo. So pumunta ako dun. Uncle, tulungan niyo naman kami. Itakbo natin si Lola, baka meron pang pag-asa, ganyan-ganyan. So nung time na yun, nagdadasal lang po talaga ako. Yun po talagang sandalan ko. Sabi ko, Lord, wag muna ngayon. Sabi ko, bata pa lang kami, ganyan-ganyan. So habang nandun po, yung kapatid ko, hindi ko alam kung paano i-handle kasi totoo. PWD po yun Kumbaga, ang close po na nagpapalaki po is si Lola. Hindi ko po alam kung paano ko siya alagaan noong time na yun. Si Lolo, sumama po kay Lola para magbantay.
So, nung time na po yun, habang nangyayari yun, pumunta po yung anak ni Lola doon na mabait, yung isang babae po. Tapos sabi, biglang nagkaroon po ng na nabuhay po si Lola. Tapos sabi nung di ko na kasi kinaya na kaya ginawa ko yun. Gumanon po siya doon sa anak po ni Lola. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala, mama, sabi niya po. Nandiyan pa po yung una mong apo, gumanon siya. Yun po, tinago po nung tita ko yun na anak ni Lola. Sinabi niya sa akin. Doon ako na-pressure na talagang kailangan ko talagang gawin. So, ang ginawa ko po nun habang lumalaki ako, hindi ako nag-isip na gagawin ko sa sarili ko. Gawin ko yung magbuntis ako, mag-asawa ko. Hindi po bad side. Yung nasa utak ko talaga is good side. Kailangan kong makatapos. Kasi kahit hindi ako pinalaki ni mama at papa, nandun pa rin na magiging proud yung magulang ko na nakatapos ako. Alam mo, Racy, sa dami ng... Kung marami lang din makakarinig ng kwento ninyo, tatlo, ma-realize nyo na, guys, Gabi, sobrang swerte natin. Ito. Sa henerasyon ngayon, medyo mahirap na wala kang support system eh. Kahit saan ka lumingon, meron kang person na mapupuntahan, meron kang pwedeng magtanong, kahit a stranger, pwedeng tumulong sa'yo eh. Ang hirap ng dinadala ng isang breadwinner na feeling mo, pasan mo yung mundo. Kasi kung walang gagalaw, paano na kayo, 'di ba? So, grabe rin yung pinagdaanan ni Jeremy. Si Jeremy lang talaga, parang feeling ko sa cards that were dealt. Medyo, kaya ko pa to. Kaya pwede pa, willing pa ako maging breadwinner. Kasi yung iba, by force wala kang choice na kailangan mo mag-step up. Like, sa inyo, Mark. Ikaw ba, Mark, nung nasabi mo kanina na naging 17-year-old ka and you suddenly had to be like the father figure, kasi literal, ikaw lang talaga yung lalaki sa pamilya nyo. Naisip mo rin ba yung nangyari nung kay Racy na, what about me? Paano naman ako? Paano naman yung pagplano ko for myself? Kailangan ba puro pamilya ko na lang yung iisipin ko? Na-realize ko yan. Kasi, so di ba pinag-aaral nga ako? So I graduated nursing. I am a licensed nurse now. Wow! Tapakan natin, licensed nurse. Proud. Grabe ang Kasi success pinaghirapan. So 2014, nag-decide ako mag-abroad. Oh, okay. So presently, I am an occupational health nurse, which is ibig sabihin nun, hindi ako yung typical na nurse na nakikita nyo sa four corner ng hospital. So basically, nagtatrabaho ako sa barko, meron dun clinic, and I am responsible sa lahat ng tao na nasa barko. Wild. Around 300 person. Even simple headache, injuries, or anong accident. Sa'yo diretso. Yes. Right. So yun yung trabaho ko. So 2014, nag-start ako mag-OFW. Doon ko na-realize yung tanong mo. Paano ako? Oo. Yeah. So, in my family kasi, yung panganay namin, yung ate ko na panganay, pinag-aral din siya dentistry. Hindi nakatapos, nag-asawa. Yung pangalawa, hindi high school graduate, nagbulakbol. So ako na yung third in line. Parang masyado na marami nangyayari sa family ko. So hindi pwedeng, magiging problema din ng magulang ko. Kasi isa na lang meron ako eh. Ang ganda ng ganong mentality. Hindi pwede. Kailangan iba ako. Kasi kawawa naman yung nanay ko. Yun na lang nanay ko meron ako. So nakatapos ako ng nursing, nag-abroad ako, malaki kita. Wow, okay. Sabihin ko malaki kasi wala akong binabayaran tax. Correct. Ganun kasi pag seaman, wala kang babayaran tax, net mo nakukuha yung sahod mo. Hindi mo problema, may tagalaba ka. Hindi mo problema, breakfast, lunch, dinner mo, or 6 times a day ka kumain kasi meron dyan buffet. So net mo nakukuha yung sahod mo. Kapalit nun, imagine na nasa barko ko, contract ko that time is 4 months to 6 months. What age were you when nag-OFW? 27. 27. So medyo later in life na rin. Yeah. Later na. Kasi kailangan kong mag-aral uli ng 4-year course para sa Para nursing. okay. Kasi kailangan natin baguhin yung circle na parang paulit-ulit na nangyari. Kung wala tayong babaguhin, ganito lang ulit. From salesman to occupational nurse ka na ngayon. So, yeah. So, nung nasa abroad ako, Saudi. Okay. Yun yung first kong area of work. Dumarating yung time na off-duty ako. 12 hours kasi yung duty. Right. No day off, no holidays. May sakit Hirap ka. nun? Okay. No day off, no holidays. Kapag may sakit ka, hindi rin pwedeng
Mag-sick leave. Oo. Kasi wala naman eh. Ikaw nga yung Nasasalo nurse sa'yo. kasi. Yes. Although dalawa kayo Okay. back to back, pero kasi 24 hours kailangan na Correct. naka-duty. Na may naka-duty. So no choice ka, mag-duty ka. Pag off-duty ko, nagpupunta ako sa isang part ng vessel, which is yung helideck, yung Oo. pinaglalandingan na yun. Naiyak na lang ako doon. Nakatingin ka sa langit. Sometimes naisip mo na kung hindi kaya namatay yung tatay ko, baka okay ako, hindi ako nandito sa sitwasyon na to na para ako nasa kulungan. Oo. Kasi, Tsaka malayo ka pa from your family. and wala kang buhay. Oo. Wala kang buhay doon after duty mo, matutulog ka. Signals, napakahirap. Totoo, sa dagat Hindi kayo. ganun kadali ang signal sa gitna ng dagat. And then, tinanong ko lang yun sa sarili ko, hanggang may isang Arabo na lumapit lang sa akin, nakita niya ako, naiyak, "Hey, what's happening to you?" "No, I'm just being sentimental." Sabi niya, then, sinabi ko lang din yung stories. Siya yung nagpabago nung pagtingin ko sa buhay. Nung sabihin niya sa akin, kasi sabi ko sa kanya, what if no, kung buhay yung tatay ko, edi sana maayos yung buhay ko. Yeah. Hindi May ako kasama na- ka na nagsusupport. And hindi ko pinangarap magpunta ng Saudi at malayo sa pamilya para magtrabaho. At nasunod mo yung mga plano mo sa buhay dapat. Na gusto ko dapat. Yes. And then, ang sabi niya sa akin, pero what if kung buhay yung tatay mo, pero dahil komportable yung buhay mo, na iba yung landas mo. Right. Pwede rin yun. That's Ibang the tanong din yun. question na ibang, Oo. oo nga no, Correct. Tsaka Hindi wala ka kang problema Yes. on things for yourself. So maghahanap ka ng problema. Tsaka Aminin hindi niyo ka yan. magiging Totoo yan. strong Correct, as correct. ngayon kung hindi yun nangyari sa buhay mo. Yes. diba? Right. And alam mo, parang na-notice ko sa life mo, parang every downfall mo, no, parang may mga taong nagpapa-wake up Right. sa'yo na ganito, Oo. ganyan. Kaya nalilid sa'yo na ito ang path mo. So parang Correct. good thing yun. and that's the hardest part on my side. Yeah. Kasi parang downfall, merong mag-wake up call sa'yo, parang added pressure. Actually. Somehow on my side, added pressure, it's because hindi ba ako pwede magpahinga? Yeah. Walang pahinga ang breadwinner. diba? Hinga-hinga lang din. And to lighten up the mood. Oo, syempre kasi. Kasi sobrang dahil nga- bigat na eh, di ba? Tsaka, guys, so dapat sa mga schoolmates din natin, yung mga tinatanong ng mga breadwinners sa sarili nila, dapat tanongin nyo rin yun for Sa yourself. Kasi, parang, yung mga kabataan yun, ang inisip lang nila is maging sikat, Yeah. yumaman, di ba? Aminin natin yan, more money, more, yeah, charot. Pero, dapat, yung kapulutan natin ng aral, yung mga naging storya ng mga breadwinners. And kudos doon sa mga success stories ninyo na na-share natin sa mga schoolmates natin ngayon. And by the way, speaking of di ba, sa mga speaking of Gusto sumikat? speaking of gustong sumikat and being viral, Oo. 'di ba? And speaking din sa pagiging breadwinner Oo. ng kabataan as Gen Z. Ano naman yung take ninyo sa nagva-viral ngayon na maanong ulam? Yung stand ko doon, actually napanood ko yun at first. And then, it's normal naman. Pero Would you later- say that to your mom, though? Sorry? Sasabihin mo ba yun sa mama mo na manong ulam? Actually, iba yung sitwasyon ko. Yung nanay ko nagtatanong sa akin, "Anak, anong gusto mong ulam?" Wow! Medyo swerte siya doon. Medyo Wish nyo sige. kayo yun. Feeling ko kasi na-appreciate ng family ko yung effort na ginagawa ko. Oo. Doon tungkol sa nag-viral na bata, nung una ko napanood yun, okay lang naman. Later on, nagkaroon ng issue. Sabi ko, nakikita ko sa socials. Oo. Anong issue dito? Okay, sinisita nila yung bata, child labor daw at the early Actually, ako age. din, same time. Oo. Pero, alam nyo ba, na katabi ng bata, yung nanay niya at nagtitinda din? Yun yung sitwasyon ng bata dun sa area. So the problem is, anong ulam? Kayo, galaw-galaw kayo, youth. Yeah. Oo. Kasi, sabihin natin, dapat siya nag-aaral. Pero sa panahon ngayon, it's a privilege na makapag-aral. Correct. Sad, no? Yeah. Dahil It's a sinasabi privilege. accessible education, pero meron parang hindi nakakapag-aral. Yes, It's Dahil- a sad truth that is hard to swallow. Sasabihin ng mga tao, libre ang, marami tayong government schools. Yeah. Yes. Government schools, lesson or wala nga tuition. Pero ang pinoproblema ng isa sa mga pamilya para do sa mga youth na nag-aaral is yung pang-araw-araw. Yeah. Daily expenses. Gets. And that's Facts. much more expensive, Note that. more than the tuition. Yeah. Diba? paminsan mas mahal pa yung ibabayad mo sa panggawa ng project.
Yes. Kaysa And doon yung sa actual ano, na expense mo tuition. sa travel papuntang Correct. school. Lahat Correct. yun. Yung Ikaw bilang pang-araw-araw. magulang, hindi mo gugustuhin hindi kumain yung anak mo bago pumasok. Yeah. You have to spend for that. Yeah. And nabasa ko rin kasi sa sa mga nabasa and napanood ko rin sa other video after nung viral video na yun is parang na-hurt si Neneng B. Neneng B kasi Neneng B. pangalan nun. Oo, Oo. Neneng B. Si Neneng B kasi parang ginawa na ng context ng mga netizens na hindi ka siguro pinag-aaral ng magulang mo. Siguro pinapabayaan ka ng magulang mo maging ganito. Which is sa isang bata na nagtatrabaho para mataguyod yung buong pamilya nila or yung pamilya nila. Tapos makarinig ng mga ganong salita Yeah. from strangers na hindi man lang alam yung background ko. Syempre, ma-hurt din ako. no? Yeah. And kaya din siguro yung naging trending is sobrang strong kasi ng personality ni Neneng B. To the point na parang yung tono niya sa pagsasalita ng anong ulam, it's kinda parang Pautos. parang pautos and parang sinasabihan yung mga other youth na lazy and umaasa. Oo. Pero yung context nun, I think for her is encouragement na parang wake up, Galaw, gising, galaw na. Huwag tayo Yeah. puro cellphone, tayo puro Correct, asa, correct. ganon. That's Diba? a I good think thing. choice na of words parang lang kami ng talaga. Yeah. Mali yung choice of words na Bakit? ginamit. Bakit choice of words? Siguro yung- Intriguing. Wait lang. Choice of words and tone din siguro. Yeah, Kasi actually, yeah. parang pa-atake yung pagkakasabi niya eh. Yeah. Na Okay. mga galaw-galaw mga kabataan. So, yung iba, parang natitriggered sila dun sa sinabi ni Neneng B. Which is, para sa akin naman, ang take ko naman dun is, at that age dapat talaga, hindi ka dapat talaga nagtatrabaho para sa pamilya mo. Okay. Kasi, at that age dapat nag-aaral ka, nag-enjoy ka. Siya naman, sa kanya, dapat nag-aaral ka talaga. Pero, Okay. pero kasi, if she needs to do that talaga para sa family niya, then, hindi na natin kontrolado yun. Correct, Totoo. correct. Yes, what if kung willingness niya yun? Hindi naman siya Kasi pinilit. nagtatrabaho yung nanay niya katabi niya eh. Oo. And then, bakit siya nandun? Baka kasi willingness niya rin na, ay, tulungan ko na si mama. Total, Correct. nandito rin naman ako. Yeah. Eh di mabuting pati ako, kumikita. Eh di that's a good thing, di ba? Ikaw naman, Riz, ano yung take mo dun? Sa akin po is ano po kasi, kahit paano kasing gawin mo, may mga masasabi pa rin kasi yung tao. Yeah. Totoo. Mas uunahin nilang i-judge ka pero hindi nila alam kung ano yung nasa loob mo. Oo. Pero sa kay Neneng B is tama lang din po yung ginawa niya. O masasabi natin na hinuhusgahan siya pero the way lang na pagkakamali niya lang kasi is kung paano siya magsalita. Pero may mga tao po kasing ganun na akala mo galit siya pero hindi. Kasi ganun talaga yung tone ng voice niya. Yeah. So, ang lang po kasi ni Neneng B doon para po ma-aware lahat ng kabataan na gawin talaga yung best po nila. Yeah. Siguro in general lang, no? Para sa mga schoolmates nating nanonood na we should check our privilege. Kasi if we're easy to judge other people based on what we saw online, not knowing their backgrounds and such, parang i-check mo naman yung privilege mo. Oo. Check your privilege, girl. Parang kung ikaw nakahiga ka dyan sa sofa at kumakain ng may mga kabataang isang kain, isang Iniisip tuka, kung meron ano silang makain nila sa pangkain bukas pang-araw-araw. at mamaya. Yeah. Diba? Paano nyo na-handle on an early age yung finances ninyo? Kasi di ba, we talked about si Neneng B na may or may not be helping yung kanyang nanay no sa pagtitinda. At ngayon na kumikita ka naman ng pera, Yeah. anong gagawin mo doon sa pera na yon as a breadwinner, di ba? Paano ninyo natutunan kung paano kayo mag-budget? Siguro ikaw muna, Jeremy. Ako nun, hinahati ko talaga half. Half sa akin, half sa mama ko para may pangkain sila kung ano gusto silang bilhin. Pero although may pera naman sila, Iba rin yung... Iba na rin yun. Yeah. So, pambaon ko, panggastos ko, then yung half sa kanila, then minsan nag-uwi na rin ako ng ulam. Since mga seafoods, nagdadala na ako. So, Right. ganun lang. Balance lang na hati para wala ding Walang masabi. Yeah. Okay. Ayaw niya sabihin, pero totoo yun, di ba? Nakaka-pressure din kasi kapag kumikita ka na ng pera, tapos sasabihan ka rin ng mga kasama mo sa bahay na, ay, mayabang na siya kasi kumikita na siya Mayabang ng na, pera. makasarili na. Yun. So, syempre, nandun pa rin tayo dun sa, as a breadwinner, dapat, naiisip mo pa rin yung future mo. Yes. Kasi,
bukod dun sa sinusustentuhan mo at tinutulungan mong pamilya, kailangan tulungan mo rin yung sarili mo. Totoo. Para mas matulungan mo sila, di ba? So, ikaw naman, Racy and Mark, paano kayo natutong mag-budget ng finance? Lalo na ikaw, kanino mo yung natutunan? Sa lola ko po. Lola, Yes okay. Kasi nung nung kabataan ko, nag-aaral ako. Actually, graduate po ako, working student po. Gabi, Bali, nag-working student. Yes Okay. po, nag-working student ako. Tapos nag-graduate po ako. Yun Yeah. po yung talagang malaking gift ko sa sarili ko. So, nung kabataan ko, is hindi ako binibigyan ni Lola po ng ng allowance. Kasi wala po talaga kami. Yeah, Wala po oo, silang oo. ma-provide. So, nung murang edad na yun, ang ginagawa ko po is nagsa-sideline sa canteen. Okay. Sideline sa canteen, Yes okay. po. May lola po kasi doon, actually hanggang ngayon buhay pa po siya. Nandun, nagsa-sideline po doon. Ang gagawin ko po, every recess time, break time, papwesto lang po ako doon, tutulungan ko po siya. Tapos ang kapalit po noon, isang 5 pesos na juice and then isang biscuit. So, in ang kind, gagawin- technically, po, yung in ano kind niya, po yung binibigay. bayad sa'yo. Tapos pag once po na kailangan ko, bibigyan niya po ako ng 50, 20, ganun po. Yun po yung ginagawa ko, grade 1 to grade 6 po. Tapos pag once na kailangan po ng maraming may contribution sa school, ang ginagawa ko po, ako po gumagawa ng mga project ng ko po. Mga project Maparaan po siya, ng- no? Maparaan si Matalino, Racy. maparaan. Yung budget niya is more on, okay, kung meron akong masa-sideline na in-kind yung ibibigay Yes sa akin, po. minus na yung gastos ko doon sa Opo. pagkain, di ba? Opo. At kung meron kang kailangan naman pang school, yun yung Yes hahanapan po. mo ng paraan na Opo. magkaroon ka rin ng budget Yes for. po. So, allocated na rin yung sa kanya. Hindi siya yung bibigyan, tas ikaw yung maghahati. Oh. Siya yung Ganun din hahanap ng yung paraan na masustentuhan. Nangyari po nung high school, ganun din po. Ganun din. Apo. Bali, pag break time ko nung high school po, yun po yung bumuhay talaga sa akin. Pag break time ng 12 p.m., hindi po ako naglalaro. Ang ginagawa ko po, yung magiging income ko dun sa sideline kong 100 pesos, ibibili ko po yun ng kikiam, ng fishball, lulutuin ko, tapos pagpasok ng, bago mag 1 p.m., pupunta po ako ng office ng mga teachers ko po. Sino pong gustong bumili? Walang Ganun break po. time. Grabe. School. Kasi po yung iniisip ko lagi, is kailangan ko talagang kumita ng pera Yeah. po. Sabi nakaka-inspire yung mga taong Diba? ganito. Grabe. Sige. Alam mo, Racy, isa pang, another ask lang. Paano mo naman nababudgetan yung pangangailangan ng PWD mong kapatid? Nakaano po yung nakaset up po. Lalo na po ngayon nagme-maintenance po yun. Oh, so, Bali, halos kalahati po ng sahod ko na sa kanila kasi maintenance po nila ni Lola at Lolo. Ay, ni Lola, yung Lola po, tapos yung kapatid ko. Tapos yung groceries din po nila, din allowance po din po nung 17 years old na kapatid ko, tapos yung din po, babae po na kay mama. so parang technically, medyo same sila ng setup ni Jeremy na half mapupunta din sa family mo. Family, Then half yung sa half kanya. nun sa kanya, ginagawa niya pampaikot ng pera Yes. para makahanap ng ibang side. At lumago pa. Diyos ko, grabe. Bata pa lang, medyo pang business-minded na siya. Di ba? Pag break time niya, pupunta siya sa mga offices para magbenta. Yes, So, grabe, resourceful. Siguro yun yung pros and cons din, no? Nang maaga ka namulat na kailangan ko kumita ng pera. So, Yeah. hahanap ka talaga ng bawat paraan, segundo, oras na meron kang kikitain. Which is, nasasayang lang sa henerasyon ngayon dahil nagsuscroll lang tayo Yeah. sa Instagram. Yun yung Guys, reality hits! Diyos ko. Ikaw naman, Mark, like, paano ka natuto mag-budget since medyo relatively, naging exponential din yung kinikita mo. Imagine mo from 240 pesos na daily wage, hourly wage ba? Yeah. Hourly wage. Naging, lumaki siya na lumaki hanggang sa napunta ka sa Saudi. Yeah. So, paano ka nag-budget nun? Magkano pinapadala mo, ganun, for I give yourself? credits sa mami ko. Okay. Kasi at the early age, tinuruan na ako eh. Kung paano mag-budget. Yes. And mag-save. Mag-save. Yes. Especially savings. And then, yung situation na nangyari sa tatay ko na hindi mo maitakbo sa ospital, it's Kasi may because kailangan. emergency fund, Oo. wala kami nun. That time. Emergency fund. So, nung kumikita na ako na medyo okay na, 1/4 lang Okay. ng sweldo ko, yun ang bigay ko sa mami ko. Okay. And then, kasi sa amin pa rin nakatira, so yung panganay namin, hindi na sa amin nakatira, may sarili na siya Oo. family. Yeah. Yung pangalawa, na-aksidente, so Okay. she's a PWD as well. Oo. So, although naibalik ko siya sa schooling, so nagka-graduate siya ng grade 12. Kasi hindi niya natapos yung high school that time eh. Kaya ko balik ka sa pag-aaral. And then, unfortunately, may nangyari sa kanya na aksidente. So, PWD, permanent disabled na siya. And then, yung pang-apat na babae is napatapos ko na rin ng college.
So, alam mo yun, yung feeling na, uy, nakakatapos na sila. Oo. So, may leeway ka na for yourself. Sana. And nagbubunga yung work. Sana daw, sana. So, hindi nangyari. And it's the sana. Kasi, yung inaasahan mong pag napag-graduate mo na, yung family members, Yeah. magiging somehow dapat maluwag na. Maluwag. Sa buong family. Yeah. Medyo hindi naging pabor sa kanila yung mga pagkakataon. Oo. Siguro yung pagkakataon nga, tapos nangyari nga doon sa pangalawa kong kapatid na aksidente siya, Oo. gumastos ako ng around 750,000. Wild ang medical bills. So, emergency fund is a must, no? Ubos. Ubos ang emergency fund. Ubos ako. Damn. And Even- given that situation, ano yung mabigat na saloobin na gusto mong masabi sa pamilya mo? As breadwinner na kinikip mo lang. Kamustahin niyo ako. Oh my God! Mga reality hits sa mga breadwinners to eh. Kasi minsan, yung mahabang panahon na naging strong ka, alam nila matatag ka eh. Kakayanin, di ba? Thank you. Kakayanin. Pero, minsan, nangangailangan ka rin ng comfort. Which is dapat nabibigay din sa mga nagtataguyod sa pamilya. Ang hirap Ano ba kaya naman yung wala simpleng- nagtatanong ng kamusta ka na. Ang Yes. laging tanong sa'yo, meron ba tayong, mami ulam ba? Mami, ano ba Mami, tayo? ulam ba? Oo. Mami, ulam ba? Yung simple kasing pangangamusta, parang malaking bagay para sa akin. Hindi naman ako nanghihingi ng regalo or ng something. Na-appreciate ko naman. Yung kasi yung minsan mahirap especially sa youth ngayon. Yeah. Sasabihin nila, hindi ako close sa mami ko, hindi ako close sa daddy ko, I cannot say even I love you. Hey, wake up. Aantayin mo pa ba may mangyari sa isa sa family member mo Yeah. or may mawala bago ka maging expressive? Oo, right. Masyadong mabilis yung buhay. Yeah. So, somehow, come on. Wake up. Kamustahin nyo. Ngayon, sino man sa mga nanonood ngayon, why don't you just get your phone, gamitin nyo. Total, lagi naman cellphone yung hawak nyo. I-message nyo. Subukan nyo lang i-message yung ilan sa mga mahal nyo sa buhay ng kamusta. The next message, I love you. And then close it. Tingnan nyo kung ano magiging respond. Yeah. Simple Important words, din pero na sa mga tatagos. breadwinners, kinakamusta mo rin talaga sila. Yeah. Kasi mahirap na ikaw lang yung nag-iisip ng paano yung pantustos, pero walang tatanong kung paano mo nasusustain at paano kami na pangtutustos. Feeling diba? ko kasi yun yung nawala sa akin. Yung youth. Yun ang regrets niya. Kasi Regrets. hindi naman totally regrets. Nang panghihinayang Right. na for the 10 years akong solo breadwinner sa family ko, ako yung nag-iisip, kailangan step ahead ka. 3 months or 6 months advance, kailangan may budget. Okay. May emergency fund. So, recently, sabi ko, oo nga no, habang may pera, edi Yeah. gawa natin ng paraan. So, presently, kinuhanan ko ng insurance yung PWD ko kapatid. Kinuhanan ko ng insurance yung sarili ko para ano't ano mangyari. Ready kayo. Ready. Yeah. May huhugutin. Yeah, yung ilan sa mga ipon ko, ipinasok ko sa investment. Thank you dun sa program ng government through Pag-ibig, the MP2 program. So, nagpasok ako doon. Yeah. High That's a good interest, thing. yeah. I mean, yeah, good interest. Hindi ko sinasabing wala mapapala yung pera nyo sa bangko, pero kailangan nyo rin mag-isip paano magkaroon ng income Mas maging wise Your with your money money. will work for you. Correct. para hindi mo rin ma-abuse yung sarili mo. Yeah. Totoo. Siguro, Jeremy and Racy, ano naman ang, since si Mark, no, kumbaga meron na rin siyang takeaway as a breadwinner na, guys, ito naman, kamustahin nyo naman ako. Oo. Kayo, anong mensahe nyo sa mga breadwinners at yung mga taong nakapalibot sa isang breadwinner kagaya ninyo? So, ang message ko lang sa mga breadwinner, minsan, mag-enjoy din kayo. Oh, that's nice. Wag puro yung nasa paligid nyo. Minsan, isipin nyo din yung sarili nyo na kailangan nyo din mag-unwind. Oo. Or minsan, kumain sa labas ng mag-isa lang. Like, to think about life na rin siguro. Then, siguro maging thankful pa rin. No, okay, Kahit that's papaano. nice. Kasi, merong iba dyan na hindi katulad ng kwento ko, di katulad ng kwento nila, magkakaiba kami na para sa akin,
sobrang swerte ko pa rin talaga kasi kahit pa paano, nandyan yung pamilya ko, yung mama ko, lola ko, and ngayon yung asawa ko, pati yung anak ko, na nagbibigay ng lakas ng loob sa akin sa araw-araw. Yeah. So, be thankful din para sa araw-araw. Yun lang. With more blessings din sana, 'di ba? When you're more grateful, you open your space to have more blessings, 'di ba? So ikaw naman, Racy, anong mensahe mo naman sa Ako po is, gusto kong sabihin sa mga kabataan na, lalo sa storya ko, wala akong mama at papa. Lagi niyong iisipin na hindi kayo mag-isa. Kasi pag once na inisip nyo kasi na wala yung mama at papa niyo sa tabi niyo, is magiging weakness nyo yun eh. Ang kailangan nyong isipin is, kailangan nyong yung sa sarili nyo na kaya nyo. Kailangan nyong maging strong kasi hindi ka naman magiging matatag kung hindi mismo yung sarili mo ang gagalaw. At lagi nyong isipin na kahit ilang beses kayong bumagsak, ilang beses kayong mapagod, yun yung dahilan kung bakit kayo nandyan ngayon. At laging isipin din na nandyan si Lord para sa inyo. Oh, Yun lang that's po. so nice. Yeah. Tsaka pag once na napapagod kayo, iiyak nyo lang. Ang pinakamaganda po na gawin para pag mapagod is pumunta po kayo sa simbahan, doon kayo umiyak. Pag once po na lumabas kayo, magiging okay na po lahat. Yeah, that's Yun lang po talaga ang sandata ko po sa buhay. Alam mo, sobrang ganda ng episode natin ngayon. No? Siguro yung takeaway ko lang sa this episode is, once you learn how to carry your own water, you will know how to value every single drop of it. Parang, once na mag-step up tayo, doon lang natin malalaman na, doon lang natin malalaman kung gaano kahalaga yung bawat expenses na ibinibigay natin at winawaldas natin. Especially, we're supporting our family, no? Yeah. Siguro, ang question ko lang sa schoolmates na nanonood is, ganito. Wala muna. I have one question sa mga schoolmates na nanonood. Will you ask your children to support you in the future? Oh, ganda din nun. Yeah. Yeah. Hindi ko siya sasagutin kasi hindi ko alam yung sagot. Pero siguro, another takeaway na nakuha ko from this episode is, tama yung sabi ni Jeremy, sobrang maging grateful ka sa circumstances na meron ka. Yeah. Kasi, paminsan, ang dali magkaroon ng mindset na kulang ako ng ganito, wala akong ganito. Pero kailangan mo ba yun? Especially ako na I would say na solo breadwinner, hindi naman eh. I do have my family that still supports me and helps me with the finances. But I've experienced being a working student. I've experienced na maghanap ng side hustle, magkumita at rumakit, 'di ba, para makatulong ka sa pamilya. Pero ibang-iba yung circumstances na meron sila. Yeah. Na meron a lot of the breadwinners na hindi natin narinig yung storya today. Right. Parang isa rin na magandang tignan is yung sinabi kanina na accessible yung edukasyon, pero yung pang-araw-araw mo, may pang-sustento ka ba? Yeah. Para makapag-aral ng maigi yung mga kabataan, para makapag-focus sila sa pag-aaral. At syempre, guys, huwag yung sayangin yung meron kayo ngayon. Hindi importante na, uy, si ganito, mas meron siyang may bags, mas mayaman siya, or mas... madali kasi isipin yun eh. Pero yung meron ka ngayon, what will you do with it? Which is yun yung narinig ko from yung mga breadwinners natin ngayon na they may do with what they have. Yeah. Diba? And isipin mo, kung kinaya nung iba, ba't hindi mo kaya? Diba? So sana mas maging inspirasyon siya sa mga breadwinners na pag-isipan nyo yung mga desisyon. Kasi minsan lang yung opportunity. Minsan lang din na may tutulong sa'yo. What will you do with that help, with that opportunity? So sana narinig din ng mga government officials yung naging problema din ng mga breadwinners natin today because it has social relevance. Kasi kahit anong sabihin natin, tumataas man yung wage, no, ng provincial at Manila rates, ang dami, ang laki ng gap. Ang laki ng gap ng mahirap sa mayaman. 'Di ba? Iisipin mo pa rin, meron pa ba akong makakain bukas? Meron pa ba akong panggastos? Totoo. May pang-transpo pa ba ako, 'di ba? Isipin mo health, PWDs, 'di ba? Saan mailalagay yung pera para matulungan yung mga incidentals na gano'n? Totoo. 'Di ba? Medyo malaking problema sa isang breadwinner na hindi ko alam kung saan ko huhugutin yung pera when I need it. Totoo. 'Di ba? So, sana mas maraming opportunities yung makarating to the right people. Take note right people. And sa mga breadwinners dyan na nanonood, may mahalaga lang kaming tanong sa inyo. May isa ka pang tanong. Ano yung Yes. tanong na yun? Breadwinner schoolmate,
kamusta ka? Yun! Syempre, no? So, guys, comment kayo down below. Kamusta kayo? At syempre, kung meron kayong words of encouragement din sa mga schoolmates natin na nag-share ng kanilang mga storya. Yeah. At bukod sa gusto naming pasalamatan, yung mga guests natin, pasalamatan naman natin yung mga brave souls na nagkwento today. Salamat po! Kay Jeremy, kay Racy, and kay Mark, no? Syempre, Thank gusto you, rin guys. natin Thank you, sir. Thank you. pasalamatan, no? Ang Trinity University of Asia community na nagbigay sa atin ng Platinum Stallion for National Media Awards. Kagaya ng episode na to, nabibigyan nyo ng platform yung mga kagaya nila na magbigay ng inspirasyon, magpasabi na, guys, may problema pa rin ang ating edukasyon sa Pilipinas, guys. So, syempre, maraming salamat, no, sa pagbibigay sa schoolmates ng isang malaking karangalan na ito na pang ilang taon na rin natin na nakaka-receive, no. Pangatlo! So, thank you so much for awarding us as the Youth-Oriented Program of the Year. So, sana mas marami pa. Laban! Laban na laban. So, once again, maraming salamat sa inyong storya. At schoolmates, sagutin ninyo ang lahat ng tanong ni James sa comment section. And with that, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman isigaw natin sa buong mundo, schoolmates, May pakialam ka!